Baka na to si Lord. Before you sit down, ibig mo katapat na yung buntag. Okay, buntag pa kayo isuon, then malingkod ta diya sa presensya sa Ginoo. Amen. Kamusta ang atong adlaw? Kamusta ang ato ang new schedule, ang atong oras no sa pag-service? Ako nadasi ko nga nakita mo nga malipayon. Karo kayo sing dapat na malipayon ka. Nabatik na ko na ang kainiton, no? God is so good. And gipasalamatan ako ang Ginoo labi na sa puso ngayon gihatag sa matag adlaw. Earlier ganina makaigsuunan gikan ko sa Florida Southern Baptist Church, and nalipay ko kay every journey kung asa ko dala sa Ginoo kanang he really speak ba nagaistorya gid siya no, makigstorya gid siya kanunay sa iyang anak no, in every way, in any way, in anyhow no, na yung mga comfort, na yung mga rebuke, na yung mga learnings, and it's really kaning overwhelming yun. Kung ako mag-inusara sa mga biyahe, makita din ako na even sa mga sa surroundings, sa environment, mag-istorya din ang Ginoo kung siya ka-faithful sa tao. Amen? Amen. So, nagpasalamat ko sa Ginoo for 2 Sundays nga wala ko nagbarog din sa yung atubangan. Nalipay ko kay naay mga ipiling sa Ginoo nga mag-share sa pulong niya. And I was being kanang reminded na God is really in control. And even without my presence, no, ang tinuod yun namuhat yun ang Holy Spirit sa ato. Siya yun ang padayon niya na nagapadasig sa ato ang mga kinabuhi. And ganina, actually last night, no, after sa practice sa worship team gabi, no, immediately nag-reach kami sa Florida. Nabot mi dito 12 midnight na. And after that, nag-review ko sa akong outline sa akong i-share sa ilaha. Natulog lang ko for just 3 hours. Pogi ko ba ko sa panagod? Tulo lang ka oras ako ang tulog. No, ikaw, asa ka na pulaw, baby. No, tulo lang ka oras. Paghuman, mata dayon. Because sa ilang service, kaya alas 5 sa buntag, tiaw mo na. Alas 5 sa buntag, grabe ka dasig, no? Alas 5 sa buntag, hanggang alas 8. So, aside of sharing the Word of God, na naggamit ko sa Ginoo, sa ilang praise and worship, nag-play po dito. Hindi ka na mubarog ka sa tubangan, urag ka panguy abon pa ka ba? Wala ka nasanay, because definitely ako, mga iso na really good morning person. Kabalo na sila, nocturnal good ko nga, gabi ang tinghok ba? Ting apri sa unang-una, diya akong ting trabaho. And ganina, what really an exercise and discipline sa Ginoo, matawag ka sa iyo. And for the very first time, hindi katapad first time ni kay Pastor, paminaw. Manuman, pakutan ako manuman, for the very first time, because even na may family, among kailan ako nakabalo din na sila, because I always spend time, magmamaligo ko 30 minutes, pinakadali na. No? Sa kaoras, kaya na ko na. Ginahan kay ko na comfort, kaya na ako na maligo ko, hindi ako makunahuna ang sa mga words na i-share. Ano ba, no? Munang place na we're in. Ako rin ganahan kay ko na maligo ko. Isa ka oras. But for the very first time, 5 minutes, I really hit it. Palakihan to si Lord, From 30 minutes to 5 minutes, di sa matulino. And actually, I just want to share it to you, no, because biskat ako usap na nagpaulit ni Trisiko, katawa ba yun? Saan nato na akong ganina? What a rush. Pero wala na ha-rush. Ano, ganit? No, so ganina, pag mata na ako, lakpag yun ang sa dapat liguan naman. Nandito ang towel, nandito ang shampoo. Ano, ganit? Nga to, wala kami magamit kay close man, maulaw man mo ayo kay tag-iya man mo ang gipuyan dito, ang gitulugan dito. What I did is, niadto ko sa bakante na CR na walay gripo pero naay gamay lang na faucet ba taga puno sa isa kabo ana dayon try na mo ana no gaana napalud tinggi sa tubig mamuawas na gid siya ana gani yung wala kay tualya amazing no wala tualya wala shampoo buti na lang may dry shampoo ko nga dala na spray lang ni mo palit ana nagamit niya na. Sa mga busy kayo, dali ka na, spray lang niya. Magwapo na ka. Wala na ba, no? Nagpaguman, after, na yun, baktas din pa doon sa church. And then after preach, and after that, biyahe din pa doon dali. Wala ko na sipyat, wala dyan ko na late. Salamat niya, kinaabot dito just as on time.
Nakita na ako sa mga dito sa likod, gabi na, bati na ako ang presensya sa Ginoo as we praise and worship Him. Na-bless ko sa iyong mga testimony. Sa Florida, Southern Baptist Church, pasalamatan ako si Lord, kaya makahatag yun o kalabsik sa imuha. Tanan mga first time na experience na ko dito, mabitbit na ko dari. Ang ganahan kayo ko pag muli ko dari, kay pag sa Life Church, Southern Baptist Church, batiun ko ka excited. Amen. And namista ka. Namista mo. No, and it's so good to be back. No, it's so good to finish our series about developing our heart diya sa Ginoo. Are you excited? Amen. Gusto ba ka nga humanon ni nga madaugon diya sa Ginoo? Palakpakan natin si Lord. Amen. So the whole month of January to February, we talk about how to develop our heart diya sa Ginoo. Unsa ang pagpaugmad sa tong kasing-kasing diha sa Dios. And ang utang nagkaana sa Ginoo sa pag-expose niya sa ato, gidalatan niya sa kinabuhi ni King David. Paano na ito magkaroon o kasing-kasing na daw sama ni King David, nga kasing-kasing na di lang nakailas sa Ginoo, kundi naagyoy katungod o pagsunod diha sa Ginoo. Amen? He has the authority and actually, he has really an intimacy diha sa Ginoo. One thing I like about King David is because si Lord mismo nag-ingon sa iya that this man is a man after his own heart. Duol sa iyang kasing-kasing. Dili tanan Kristohanon adunay duol na kasing-kasing sama ni King David. Ug nakita nato na nagrabi gyud ang pag-ugmad sa Ginoo sa iyang kasing-kasing ug nakab-ot gyud niya ang kabubuton sa Dios pinaagi sa pagpaminaw sa kung unsa ang giingon sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Busa nagatuo ta mga Kristohanon, pamaminaw gyud ka sa pulong sa Ginoo, pagmusunod lang gyud ka sa pulong sa Ginoo, wa gyud na mali sa imo. Amen? Makabot yun nimo ng mga pangandoy nga dili lang pangandoy nga mawa, kundi pangandoy yun nga mag-long last o nga mga butang nga maghatag sa tutinod, anay yun nga satisfaction sa kinabuhi. Amen? Amen. And we examine for people na ka mga Domingo, nagsubay ito, i-identify nato una, unsa ang makadestroy sa atong kasing-kasing. Sige daw, review daw takalyo. Una-una, unsa ang makadestroy sa atong heart? Number 1 is the success. Kung di na ito bantayan niya atong mga kalampusan sa kinabuhi, pwede di makahatag sa atong kasing-kasing, mahimong arrogante, prideful. Kita na ito sa life ni King David, that even in his success, even sa iyang kapitko, sa iyang kadagaya, kanunay yun niya gina-recognize, gina-acknowledge ang faithfulness ni Lord, o gina-declare niya kung unsa kadako ang Diyos sa iyang kinabuhi. Amen? And the same also sa atuan ng mga disciples and believers in Christ. Wherever you are, asa man ka ginala sa Ginoo karon, asa man ka gi-entrust sa Ginoo karon sa imong place, sa imong trabaho, sa imong eskwela, the very important for us to know na natay kasing-kasing na kanunay ito gina-acknowledge nga di na ito ni makabot kung wala gid ang grasya ug tabang sa Dios. Amen. Amen po ba? Amen. Sa tanan ng mga success and even sa mga down moments sa life, discouragement nato, tanan aduna gyud kapustanan sa Ginoo. Muna wala gyud pildido sa Kristohanon. Amen. Because in all things work together for good to those who love Him. Sa mga butang na di nato makita nga hindot or sa kahintang nga wala tayo na kanang nakita na benepisyo sa atong physical na bahay, nakita nato natay na putluan, natay na learn, na i-reveal si Lord sa ato nga mas the best na yun ang iyang plan. Amen? Amen. Mo na itong nasayran sa mga pipila ka Domingo. Ikaduha, usaban ko, ang kahakog, selfishness. And kaning word na selfishness, it's all about kaning aduna ni katungod sa pag-ugmad anang pulong nga tulo ka buok ako para sa ako ug alang kanako. Selfish, puro ako. Ug mo na nga to ang gi-surrender diya sa Ginoo. Amen. Amen. Ikatulo, unsa man to? Slothfulness. Dali nag-enjoy ta. We spent for 2 Sundays ani nga topic, slothfulness, ang pagkatapulan. Pero gi-identify nato nga lahi ang slothfulness of laziness. Amen? Maybe dili ta lazy, dili ta tapulan, mga disciple, amen? Dili ta tapulan, pero basing naging slothful ta na nawala ang atong passion, ang atong dedication, lahi itong una nga service nimo, lahi itong una nga worship nimo, nawala na ang katamis, nawala na ang kadasig, naging slothful ta because nawala na o dili na mao ang nawala na ang atong first love diya sa iyaha. Remember the topic? And it's really important for us to understand
nga kailangan lang yun nato maging fervent ta sa ato ang pagsimba diya sa Ginoo ug hatagan ta kasing-kasing nga bag-o nga sama sa Ginoo. Amen? The last thing, I believe, lahi ang nag-share ani sa inyo, sa itong pinaka-last ni S. Sin. Grabe ka sakit ko. No? Unsa ka delikado, unsa ka lala, unsa ang resulta sa sala nga naa kung mabuhat nato, kung dili nato itugyan atong kasing-kasing diha sa Ginoo. So these are the things that can destroy our heart. Na mahimo atong kasing-kasing nga instead na ma-develop, mahimong undeveloped. Ingon ang Proverbs 4:23, guard your heart, inay ko dapat, guard your heart. Bantayi. Kailangan nato bantayan ang atong kasing-kasing, kay nga naman, labaw sa tanan, kay mauni ang tinubdan sa imuhang kinabuhi. Gitagaan ta sa Ginoo ani nga dili ta mahimong slothful nga magkaroon kag dako nga responsibilidad na bantayan nato atong kasing-kasing. Sige ta request natin mga petition sa Ginoo sa igsuon nga moingon ta nga Lord, unta Lord nga ilikay nimo ni sa ako nga trials nga temptation. Dili ko ganahan ani nga situation, Father God. Na ako mga pagbati nga dili maayo ilikay ko ani Lord tanggalan ni sa ako. But you know what? More than that, gitagaan kag responsibilidad sa Ginoo. Kung saan ang responsibilidad na ikaw mo bantay ang kasing-kasing nimo. Inaragod ng katapat, bantay ragod na. Amen? To put some protection, anak, that safeguard. Kanang naay dapat na friends, anak. O kanang protection na gilid sa ato sa Ginoo, protection under of His control, under of His word. Amen? How to guard our heart is to develop ang atong kasing-kasing diya sa pulong sa Ginoo, because the Word of God will give us righteousness. Mo na maghatag sa atong correction, and it leads to us to life. Amen. Amen. Delikado kaayo ang atong kasing-kasing o pwede ni maka-benepisyo sa tanang kasakit sa influensya aning kalibutan na. Mo na importante nga ipabilin ng integridad na kita na mga Kristohanon nagpailag yun na tinuod ta nga anak sa Dios kay kabalo ta mo bantay sa atong kasing-kasing. Amen? Amen. Palakpakan na to si Lord. Now, here's the last and the main event and the highlight of this series, of this sermon, how to develop a heart for God. Kung saan man dili pagpa-develop na kasing-kasing sa Ginoo, kung saan man ipag-ugman ni kasing-kasing alang sa Dios na dili sama sa kalisod na paminawon, dili sama sa kalisod na pananawon, no? Kung saan man nato ipag-develop ng heart sa Ginoo nga dili ta mabalaka, nga dili ta maglisod pag-recover. Isa ko sa makabalo ani karon nga bunta. I want you first to know na kinahanglan natong pauswagon katong mga hiyas na angayan nato nga mag-abot sa atong kinabuhi diha sa Ginoo. Kailangan nato na palingkamutan, kailangan nato na pangayoon. The Word of God says, if kulang tag kaalam, pangayoon nato ng kaalam sa Ginoo. Nay mga butang nga kanunay nato pangayoon sa iyaha. And if you want a heart na fully developed sa Ginoo, pakayuan lang sa iya. Doon sa iyaha. Pangayuan na kasing-kasing kay diha nimo na makita sa iya. Nga naman, kasi man naghimo ana nga kasing-kasing sa imo nga. Amen? Wala lang niya nakita ang physical na kondisyon, nakita din niya ang sulod sa kasing-kasing nimo nga kondisyon. Every steps na pangayoon nato sa Ginoo makaigsuonan, adunay mga cure and antidote or remedy nga kung sa atong gibati sa sulod na kasing-kasing, adunay solusyon diha atubangan sa Ginoo. Based on David's life, sa kinabuhi ni King David, nag-provide kinig mga necessary ingredients for developing a heart for God. Number 1, kung saan nato pagkaroon og develop nga heart from sa success nga di ta magkaroon o kasing-kasing na arrogante o kasing-kasing na magnambugon, simple lang kaayo ang antidote. Simple lang kaayo ang solusyon ani makiigsuonan. Kung saan inay mong katapad pagpaubos. Be humble in spite of the success. Say amen. Magpinubsanon bisan pa sa mga kalampusan. Without a doubt, si King David, mga kapatid, he was really successful man. He was a king and successful in all of his activities. Sa tanan kayang gibuhat. Because of what? Because of the Lord. Because of the Lord was with him. It's very clear. It's stated in 1 Samuel chapter 18:14. Sabi doon nga sa tanan nga iyang gibuhat na asya'y dakong kalapusan kay nga naman kay ang Ginoo nag-uban kaniya.
Can you please encourage and ingay mong katapat ang Dios mag-uban sa imuha? Kaya pag ang Dios na gani ang mag-uban ka nato, wala lang siya naiuban. Ang inot sa mga pulong kay niuna po siya sa ato. No? Kaya samtang ang Dios ang naguna sa ato, nindot pagit kay ang salmo nga nag-ingon na ang iyahang kaluoy, ang iyang gugma nagsunod sa ato. Asa man kaanak? That's why ingon si King David, biskat asa kumulingi, either to the west, north, south, everywhere. Tanan makita na ko ang faithfulness sa Ginoo. Palakpakan na ko si Lord for God. Amen? In anak na to nakita nga sa iyang pagpahambo adunay pagpaubos. Kay kinsa man ang iyahang ginapahataas. Kinsa man ang iyang ginapahambog, ang Ginoo manamuhat sa iyang kinabuhi. Amen? 1 Samuel 18 is all about David and Jonah's friendship. Kabalot anak, no? Aduna sila relasyon. Ang tungod kay Saul na siya dako kay na jealousy kay David. Ako siya kanang aduna siya kasina ba? No, kang Haring David. Tingnan naman, Saul was afraid that David was so close to God. No, kanang suod kay siya sa Ginoo. And after that, David, nakita niya nga, he became the king of Israelites. So si Saul mga kaigsuonan, aduna siya jealousy, no? Stealing from fear and even for insecurity. David first appeared on the scene in the Bible na nag-confront and defeated the giant Goliath. Kabalutaan na, amen? Iyan ang napildi. And he leads Saul, no, armies into the battle with arousing victories. Mas lakaw pa. Because that's what it said sa Bible, na when Saul killed his thousands of his enemies, David killed tens of thousands. Grabe, no? Mas daghan sa napukan ng mga enig ng mga kalaban. Grabe na ang kadaugan. That's why grabe ang jealousy, ang envy, and insecurity ni Saul kang King David. But dili ta mag-istorya, anak. Dili ata sa success ni King David. What is the secret behind of those success? Inim katapat, it is the Lord. Ang Ginoo. It is really a big challenge for us na sa tanan natong pagabuhaton, i-acknowledge yun nato ng gahong sa Dios na ihatag sa ato na sa tanan natong kalisod ato nang magkaroon bitag dako ng kadaugan diha sa Dios. Amen. It was David's success that drove Saul insane with jealousy and envy. Grabe kay samtang namalandong ko ani dili gyud maayo ning masinamon tanong. It destroys our heart. It destroys us first. Kita gyud ang maguba aning grabe na to nga kasina. Kadang ako ba nagmalampuson na ikaw sige kasina. May ba sila na kusina. Ako gyud wala sa isa ka dosina. You know? Lisod kaayo, it destroys us first. Aside nga wala kay nalampos, mo po na makagubat sa imuha. Sa ito, anak. Ang kasing-kasing ni Saul, grabe kayo, envy, jealousy. But you know what? David's heart, nakita na to, humility. Amen? Di yun maayo. Kaning sikitag kasina. Apan maayo yun yung magpaubusta. Ang tinuod na mapausanon, tinuod na suod sa Ginoo, igsuon. It says here, sa tanan nga iyang gibuhat, naa siya'y dakong kalampusan, kay ang Ginoo nag-uban kaniya. I like the other translation. It says, David behaved himself. Saan po nang behave? Nagpahiuyon yun ba? Wala na yabag, mga na gani nga pagka put into picture. Wala na sayop ba? He behaved himself wisely in all of God's ways. And the Lord was with him. And we give the Lord a clap of praise. Kaya natin si Lord. I want you to know, without God's presence, kung wala din ang presensya sa Diyos sa atong kinabuhi, a person cannot do anything. Amen? Wala din tayong mabuhat. Wala tayong mabuhat na maayo. Wala tayong mabuhat na profitable. Wala tayong mabuhat, even mga butang na adunay kalampusan o kalambuan. Kung wala din ang presensya sa Ginoo. Busa kita, makaubos ka. Diha sa iyang presensya. Diha sa iyang gugma. Diha sa iyang mga gahong. Diha sa iyang kamot. Amen?
we learn from King David that one can be successful and still have a heart for God. Pwede kaayo nato na makatunan karon mga disciple na biskan sa kagrabe na nimo nga success o na-achieve sa kinabuhi, pero still yung kasing-kasing mapinumsanon gihapon kay nakatunan nimo nga ang imong kusog gikan sa Ginoo. Palapakan nato si Lord. So what is the antidote so ito pinakana of this of kanang being prideful, boastful, sa in spite sa mga nakuha nato nga mga success in life, unsa ang antidote? Humility. Amen. Ang humility makaigsuonan dili na lawlessness. Dili na kanang nagpaubos ka lang, ubos gyud kay ka. Na wala gani kay katapos, dili na mao. Ang humility po dili na ingon kay nagpaubos ka, you are being humiliated. Kanang ipakaulaw ka o ipaubos gyud ka, dili na mao. But you know what? Ang humility, usa nga kinahanglan nga mahimo ni nga, usa ni sa kapultahan sa usa ka tawo nga mahimong pinubsanon, nga makita nato kung ikaw may pinubsanon, ang Dios ang dako sa imuha. Amen? Because humility is simply recognizing yanong pag-ila sa grasya o kaluoy sa Dios. Mo gini usahay sa ato ang pagdili kun ta mapinabsanon, hambog kita sa atong katapos. Tama? And most of the time nagadepende ta sa atong kusog, kaya na ko ni. I am known as this kind of person, palaban ko. Kaya na ko humanon ang mga task. Kaya na ko ni apason. Kaya na ko ni buhaton. Kaya na ko ni kaputon. Kaya na ko ni paliton. Karon dayon. Ana ba no? But most of the time we fail. Why? Because if you are a Christian and if you are son and if you anak ka sa Ginoo, waon biniya ng tanang kusog nimo hangtod sa maluya ka, unto sa wala kay kusog, o diha ka magpaluyo sa kusog sa Dios. Even Apostle Paul says this kind of weakness, wala man gi-illustrate dito unsa to nga klase nga weakness. But ingon siya dito the flesh na weakness. Kanang weakness wala nagpasagot na grabe nga katinta, kalag-kalag, palaway sa iyong mga nakita. Wala specific dimension sa Bible what kind of weakness is that. But I do believe, and I believe also, na kanang weakness is kanang pagpauyon sa kabubuton sa Ginoo. Amen? Muna ngayon ang time sa atong life na pag wala tayo kusog na ito, diya kung ipaila sa Ginoo, ang grasya niya na mo'y kusog ka na ito. Amen? Kung saan ingon sa pulong sa Ginoo, kung mapabilin ka, magpaubos diha kaniya, ipataas kaniya. Amen? Kung mo nang pasigago sa Ginoo sa mga taong nagpaubos diha kaniya. Amen? Palakpak sa Ginoo sa mga taong mga pinagsanon. Hallelujah. Asa man nakikan, King David always recognized na success, accomplishment. Humility recognizes where these things comes from. Ang humility, kanunay na mag-recognize kanang naasip ako ng asa manigikan. Kinsa may naghatag ani. And as you look above, makita nimo, it is always comes diha yun sa Ginoo. Gikan sa Dios. Tinugdan ang Dios sa tanan. Amen? Usa padayon sa pagpaubos, ug padayon nga recognize ang Dios sa imuhang kasing-kasing. Amen? Palakpakan nato si Lord. Come on. Ikaduha, kung saan nato paglingkawas sa destructive nga atake, no, sa dili maayo sa kasing-kasing na pwede nato nga atong kasing-kasing mahimong selfish. Ikaduha, sayon na kay igsuon, ay antidote ani, be mindful. Be mindful of the shepherd. Huna-hunaa nga adunay magbalantan. Hallelujah. Amen? Ganina, be humble. Second, be mindful. Si King David known for many things, but one of the greatest feats was the writing of the majority of the Psalms na nakita nato sa Bible. No? Dagan siya napildi nga enemy. Tens of thousands. Battle won. Yung nadaog na mga laban sa kinabuhi. Na-accomplish niya itong tanan. But he was so mindful. Asa ni gikan? Gikan tanan sa Dios. Padayon sa nagpaubos niya na makaigsuunan. Kung wala lang ginahad sa Bible ang iyang mga kadaugan, but also the majority is sa ihang mga nisla.
Ang Salmo mahigsuunan, no? Isa na siya sa nagsulat niini, ug tanan puro pagdayig. Kasi nagdayig ganina. Amen? It was so inspired from that experience na grabe yun niya. Tested yun kaayo and proven yun nga maayo yun ang Diyos sa iya ka. He taste and see that the Lord is good in his life. Amen? The majority is the Psalms. Ang Salmo puro mga pagdayig. Na nakita nato nga ang pagdayig, dili lang pagdayig kinalipay siya. Gidayig ko niya ang iyang mga kapakyasan. Isod kay na, buhaton na to. Isod kayo idayig sa mga panahon na weak ta. Isod kayo idayig sa mga panahon na walang-wala ta. Amen? Kung nakita nato na nga hulma sa iyang mga komposisyon sama sa mga alawiton, biskan sa iyang mga distress, biskan sa iyang mga kapito, sa iyang mga shortcomings, he always declared the faithfulness of God. He was so mindful, as what Psalms 23 says, unaan lang yun ang magbalantay sa akong kinabuhi, wala na yun ko'y laing ikinahanglan. Siya lang, sapat na. Kinahanglan si Lord, sapat na. Amen? Ganahan kitaan ng Psalms 23:1 that says, the Lord is my shepherd, I shall not want. Literal kayo ng I shall not want. Money, I shall not want. No? Mga offer sa kalibutan na makita ni mo nga mas, makompare mo nga mas advantage na rin. Isa yung ani sa physical na bahay, I shall not want. Hello? Sa mga young people na to, kasi pag kagwapa diha, pag na-tempt ka, I shall not want. Amen? Because the Lord is my shepherd, the contentment and satisfaction, kung baga, wala na niya makiti sa kalibutan, o di na makitaan sa kalibutan. Mo ganina, if you are being unreserved, kana wala na gidlain ganina sa mga kasing-kasing, wala na gid makatamag diha. Mo nang alawito ni King David na, the Lord is my shepherd, I shall not want. Unsa man ang mga offer sa kalibutan, wala na dili na ko nang kinahanglan. Kaya ang Dios na sapat na siya sa akong kinabuhi. Are you mindful of that? Mindful ba ta anak nga ang Dios na nasa imo dako kaayo? Amen? Nako ang Dios na sa imo walay mga butang nga imposible nga di mabuhat nato. Hello? Wala ba ka nasayod na ang Dios tag-iya sa tanan? No? Are you being mindful that God is the creator of all things? The giver of our life, the source of our life, even the air that we breathe, Lord, na gikan. Are you mindful, anak? Kaya bisag wala inaan sa imong kamot, na ay nagaginhawa niyo, asa ni gikan kay Lord na. Amen. That's why He deserves to be praised. That kind of composition is really intimate. Nang wala na di makasunod, Lord. Wala na ilain, Lord. Ikaw lang, Lord. Sapat na ka, I shall not want. He was so mindful na kung aduna na ang Ginoo siya kinabuhi, siya na magbantay ug siya na ang nagakontrol sa tanan and siya na ang mag-supply sa tanang butang. Inang kadapat, anak baka. Amen? Amen? Adunay mga expressive words si David sa Salmo about putting his attention fully to his Heavenly Father. Grabe na. Look at Psalms 34 verse 3. Ingon siya dito, imantala uban kanako ang pagkadako ni Jehovah sa Dios. Dungan ta sa pagbayo sa iyang ngalan. Adunay pag-awhag sa ato Pwede ato ni dunganan karon nga adlaw, amen. Pwede ato ni saluhan karon nga adlaw nga atong ibayaw atong mga makamot, atong ipasaka atong mga kasing-kasing diya sa iyang ipasigarbo nato unsa siya nga dako nga Dios sa atong kinabuhi. O sa pag-ilan nato sa atong pagbayo sa kamot niya, He is the Almighty God, all-powerful. Amen? Righteous God, sovereign God. Proclaim God's greatness, mga kapatid. Amen? Mo ni gisum up ni King David, uningon siya, he inquired to the Lord every day. Kanunay siya nagapaubos, kanunay siya ga-inquire sa Ginoo, gapangutana sa Ginoo, because he was really close to God's heart. Anak na pagsuod ka sa Ginoo. Kanang mga desisyon o plano nimo, dili layo ang Ginoo. Amen? Naagid siya mismo. Hallelujah. So the antidote of selfishness, mga kapatid, exaltation of God. I-exalt lang si Lord. Amen? Amen?
if there's shortcomings and shortage sa ato, when it comes about being selfless, ganing may natagol kay ta, showing up to others in our service sa atong community, lift your hands to God. Exalt His name. He will supply all your needs. Amen? Sama sa atong giingon ganina, God wants us to be a giver. Giver man si Lord. Ihatag tanan sa Ginoo sa ato, No, di na siya, grabe ang iyang act of service because that is act of love. Gugma na sa Ginoo. No? Kasi kadawat anak na gugma sa Ginoo. Hindi is selfish si Lord. That's why He wants us to have that kind of heart also. Gusto ni Lord na i-expand atong kasing-kasing. And when the times na wala na ko'y nasa ato, dili na kawadon na ito igsuon. Amen? Imposible nga mahutdan ka. Imposible nga nayabo ka. Pwede ka mayabo, pero imposible nga mahutdan ka. Kinain Diyos sa inyo. He will supply all your needs. As you continue as being as selfless, God will supply you. God will enrich you. God will nurture you. God will bless you. Palakpakan natin si Lord. So worship Him, exalt His name. Put this as a reminder na kanang mo ani nga lifestyle nimo. No? As you go home, as you leave your place, taas mo kamot sa Ginoo. Fully surrender to Him. Inquire to the Lord every day. And He will give you the answer. Palakpakan natin si Lord for that. Amen? Ikatulog. Sa ganito makadistract sa itong kasing-kasing, ang ato ang pagiging slothful. No? Kanang dili ta fervent, dili na same as passionate as before. Sayo na tayo antidote, anak. Kabalo ka, unsa? No? Dali ta kaayo, solusyon, anak, igsuon. To develop that kind of heart, take this down. Be available in service. Amen? Mahimo kang magamit sa serbisyo sa Ginoo. Hallelujah! Acts 13:22 reminds us again. Sabi ni si Lord mismo, God said of David, I have found you, David, the son of Jesse, a man after my heart, who will carry out of my will. Grabe na. Nagdalaan ang kabubuton sa Diyos sa iyang kinabuhi. Be available in service. Lagi na diya sa Ginoo. Amen. Makita na to ang relationship ni David with God throughout of his life. We would probably discover na ang grabe ng mga eksena ba? No? Morning, he praised God. In the evening, he praised God. And putting something like this, no, si David, taga-acknowledge niya sa Ginoo, taga-seek niya sa Ginoo, mura biyad ka ng naiinani nga picture ba? Naiinani nga image ba? Na kanunay siya ma-acknowledge sa Ginoo, mura siya ga-report sa Ginoo ba? No? Sir, reporting, sir. What are my orders for today? Mura anak kanunay ang iyahang mga acknowledgement o pag-recognize sa Ginoo, dili lang iyang faithfulness, but even ang mga instruction ni Lord, kanunay niya gina-inquire sa Ginoo. Unsa na po nimong ipabuhat sa Lord? Ingana po ba ta? Kung mabuhat nimo ang task or ang butang nga gi-entrust sa Ginoo sa imuha, willing pa ba ka nga moingon sa Ginoo, Lord, unsa naman po Lord? Or basilin ka, Lord, tama na to, Lord, wala. Or gibalik na ko ta sa pagiging selfish. No? Hello? Nag-report siya kanunay sa katungdanan sa Ginoo. Kung saan naman po di mong isugo sa karong Lord? Kung saan naman po karong adlaw? Ano naman tayo kasing-kasing na yana? King David, he wholeheartedly served his master through thick and thin. Grabe nag-servisyo. Through easy times and difficult times. And God could count on David when he completed his task. Tanawa, Acts 13:36. Namit kayo ni, tanawa, basahin ka, ba na yung Biblia? O basahon nato ng Buhat, Kapitulo 13. Verse 36. Ingon diri ang Dios makasalig kang David sa dihang nahuman na niya ang iyang gibuhat. Ingon diri sa Acts 13:36. Kay si David human makaalagad. Sino alagad? Kusog-kusog daw. Alagad. Human makaalagad sa iyang kaugalingong kaliwatan. No? In his own generation. It says here, kung sa iningon niya, sa plano sa Diyos, serving His own generation in God's plan
Kung sila nakita na ito dire? Naunsa siya? Nahikatulog. So, unsa man si King David, di ba? Kung katapulan. Natulog at balik. Naunsa siya, Lexon? Namatay na siya. Hindi naman patay. Para sa ako, ang mauning pinakanitot na kamatayon. Hallelujah! Amen? Wala na disgrasya. Wala na pungkol. Wala na samad-samaran. No? Wala kay namatay, kay gipusil, nangawak, gitulis, o na disgrasya. Hindi katawan pa din, mayroon na disgrasya, kay maurman ko na, asang bulay uga. Wala. You know what? It was very smooth. Sin, kanang kami na eksena ba nga, human ni King David na human tanan. After comply niya tanan sa iyang duty sa Ginoo, as he said, Lord, I always report to you, unsa na may pagbuhat mo sa Ginoo, nakon sa akong kinabuhi, Lord. After sa iyang pag-fulfill, sa gi-instruct sa Ginoo sa iya in serving his own generation, in God's plan, sa plano sa Ginoo, he fell asleep. It was so smooth because it is complete. Yun ang matapad, kompleto. He completed the task God had assigned him, and then he died. Kalami anak na integridad o reputasyon. Na pagmamatay ka, daghang mapanalanginan sa imuha. Amen? Kalami anang kanang mamatay ka, pero ang imuhang ang himaya sa Dios mo ay mas nakita sa imuha. Amen? Dili kay nahimo na hinong kadaugan sa uban ang kamatayon nimo. Kanang kadaugan nga dili ka ng victory in Christ, but kanang kadaugan nga ay salamat wala na gyud ka, dili igsuon. Because everything was so smooth and complete. Amen? Kisay gusto mo babilin anang asawa nga kasing-kasing sa serbisyo sa Ginoo. The antidote of being slothful is service. Padayon. Hindi naman yung katapat, padayon. Magkabudlay man, magkinamusa man, pagpilagi mo nga murag nawala naman, nagkalit naman, murag nakita ko, hindi na mong ariglo sa matong una, padayon gihapon. Through thick and thin, through easy times and difficult times, serve the Lord. And what He says in Psalms, with what? With gladness. With gladness. Pag na-service in the Lord, with gladness in the Lord, yan kapatid. Malipay ka na i-serve siya. Service opens a floodgate of life-giving resources to bring energy and power to one's heart na adunay devotion sa Ginoo. Kanang pagserbisyo nimo sa Ginoo, actually, it is an open door for you to be blessed. Amen? Tinuod ni na makaluya yun sa tao ng may kwarta. Usahay, di pa kakasimba. Right? Pero ang makaluya sa tinuod ng Kristohanon, ha? Tinuod ng Kristohanon, kanang tinuod ng Kristohanon, ang makaluya sa tinuod ng Kristohanon, kanang di ta kaserbisyo sa Ginoo. Hello? Manuya ka magbutainan na. Uy, kisa na kanilin ani? Kanang pangara ka sa balay, kanang di ka kagawas, kanang murag, feeling mo murag nag-ipriso. Nagkagawas ko, Lord, I want to praise God. I want to go to church. I want to go to cell group. I want to see my brothers and sisters in Christ. And as we serve, namit ka ay paminawon, di yun makaluya, isod, makaabtik pahinoon. Praise the Lord. Tistingi, ragod na. Ayaw pangalagan, mura sadkag, nalaglag. O wala na kay pagtagal. I asked one of the leaders one time, bakit pag nagsisell group tayo, pag nag-live group tayo, yung mga mata natin, naman ipadakop na kay Rodrigo. Kaya dali mo, sugat po lang kay good morning, sir. Ang nakaluya naman mo, ha? One time, nakatawa na ko sa ilaha. Nakusaya ako, wala nakaluya naman mo. Wala pa yung pagsugod na good morning pagalita, good afternoon pagalita. Tama? Pero pag mga kilig-kilig na mga words, oy, hinani mahita mo sa ito, mag-outing ka, family bonding ka, invite your friends, your family, kaya dito ka sa...
Who would have thought? Hindi kita sa part sa dagat dayta, sayang kayo, waka kauban ba? Pinagkatapan sa sunod na uban niya. Kaya lamig kayo ng servisyo. Amen? Lamig kayo natin na pag-ubanta. Amen. Hallelujah. There's one time, tingnan ko sa'yo, pag mangyana na galing ang mga eksena sa kinabuhi, o sumanta, o si Galaon, o si Kuano, o si Bitbiton, hindi na mag-invite ako sa lingan, mag-invite na. Pero pag bingin mo sa'yo, let's open our Bible, bulat katulad ko na, naku nga nang hindi na naman. What happened? I asked one of the leaders one time, bakit pag nisadong ano, katulad ko naman pa? Kaya anak ko siya, asa man naging ka nagkakapoy ni mo? O di ba na ako napakatanon po sa imo ron? Asa man naging ka nagkakapoy? Ano katubon naman ka? Asa di ka gabi asa ka na straight? Ano sa may nahitabo sa imo ha? Asa man itong nakakapoy? Servisyo sa Ginoo? Or dinig sa Ginoo? Amen? And that's the reason nga nung hinani ka bukat. Amen? Nga nung hinani ka physically. Who would have thought 3 hours of sleep? Nga nung hinani man ka energetic? Ano man na? Rasya sa Diyos na. Munang giingon na supernatural strength. Kanang wala ka nagdahong, Ginoo ang naglihok. Amen? So, this time, I want you to realize kanang servisyo na to sa Ginoo, mo na mismo ang makapagana sa tao. Amen. Inarago na yung tapad, lingian, tanawa ba? Isamot ba nagkakapoy, isamot kong kagwapa. Ang pagpangalagad, igsuon, nag-abdi na sa gangaan, sa tubig, na naghatag, o kinabuhi. Amen. Sa tinuod na doon ay dibusyon sa Ginoo, lamig kayong servisyo sa Ginoo. Ipakita na doon na doon na ron. Come on! Palakpakan na ito si Lord. Pag Ginoo na ganyan hisgutan, tanang mata magsulirap. Asang primitive? Asang sila? Asang nakalag? Asang Bible? Hindi kayo pag-Bible, wala na hinuhon ka. Ito na kasi yung Bible. Hello? Pag servisyo sa Ginoo, tanak, Ginoo servisyo ang katawhan, malipay. Karong eleksyon, mga eksunan, kaminaw mong tanan, ibuto tamo karong eleksyon, no? As elected disciples of Christ, sa Ginoo, magservisyo ta, mga lagad ta sa Ginoo, tinud-anay. Serbisyong tinud-anay. Kanang dili lang atubangan sa tao, pero atubangan sa Ginoo, tinud-anay ta na tao. Ginoo manay kahadlok o gugma sa Dios. Palakpakan na to si Lord. Amen. Very quick, before we end today, there was one time, story, ginhanan ni siya si Brother Jack Sanford. Ano na siya story, nga naay tiguwang na idugay na kaayo nga kanang balon ba? Balon. Dili balon ha mulupad. Well, ana ba? Lalong ay balon. Ana ba? Dugay na kayo nga balon. O taga-summer, biskag grabe ka, diba dry season man na. Biskag sa season of kanang summer, kani nga balon, kanang nag-spring, tuburon ba? Tubod yun. Na nagatubod yun. O maamis na permente kay biskag sa uban, wala rin angkas tubig. Anak, kani ang ilaha, flowing because of that deep well. Nama mo diha? And there was one time, na-enjoy nila ang resources. No? Mahutan ng tubig, ilang maslingan sila, mag-enjoy niya. Kana ang tubig, pugno kayo, lamig yun kayo, itang isaw. Ako, wala kayo ito, lamig ba? Lamig kayo. Mauna nga nag-enjoy sila sa resources. And actually, ang ilang tubig na ginainom, dito na pagikan. Kaya nga anak siya ka-pure. Anak ba? Isa mga tubig na ito, karoon ng matingala ka, sa sobra nila ka, sobra o ka ng hinlog, ng lahi na lasa. Pero kanina nga tubig lahi. But there was one time, nag-improve naabot ko sa time na nahimunan ko nilang negosyo, nahimunan ko nilang business, anak gani. And grabe, ang achievement, success, nag-enlarge ang ilang kwarta, nagdako ilang kwarta, ilang puhunan. Hanggang nakunahuna yung taon niya si Mr. John, nga ipa-renovate ang iyang balay. Kasi gusto mag-renovate this year sa ilang balay. No, sama niya. At si Jack na ito. No, so after si Jack, mag-ana siya, i-renovate na itong balay, usapon na ito ni. Hapon sa, sige sila renovate, di dako ilang balay, na yung dos andanas, underground na apa, na yung mga biliran, kompleto tanan. No, na-enjoy nila na. And then after ato nakalisensya, sige, tanaw atong katong deep well na naa dito sa ilahang site, sa ilang balay. Kung na sa, kanina lang man ang makon sa ato ang nga wala tayo'y nindot nga makita.
So, na-curious sila nga, what if, usapon nato ni, ato ning butangan o mga kural-kural diri pagkapuhon nato ni. And indeed, mo na ilang gibuhat. Hello? Nabang niya? Yang after ato pagbuhat na, butangan nila mga bulak sa kilid, butangan nila kanang murag, kanang patunganan, hantod natabunan na ito nga tubig. No? Hantod in the end, natingala sila, nga katong deep well, ulat na nag-produce ng tubig. No? Instead na bugnaw, pure, lubog na nga tubig. Nga ba mo diha? Usahay, kanina story, same sa ato What makes our heart dry? Nga usahay kanina atong well ba? Atong kasing-kasing? Limit na lang? Wala na yun? Makalot lapok na? Wala na yung naga-flow sa ato? Wala na yung tubig sa ato Dili tungod kay walay Holy Spirit sa ato Dili kay tungod walay namuhat ang Ginoo sa ato This is not about the Spirit of God. But I do believe because of the disuse of it. Are you there? Wala nakuha sa uban. Damay lang. Usay sa itong pagpangalagad. Dili ang nakapaugal sa itong kasing-kasing, dili ang pagkawala sa ato sa Espiritu, sa Diyos, sa atong kinabuhi. Kaya di man namawa. Naman din kanunay nga kalipay, no? Ang Holy Spirit. Ngano nawala na nakalipay sa pag-serve sa Ginoo tungod na sa walay paggamit sa hiuyon ni ini. Naba mo diha? Unless we go often and regularly to the well, unless we keep ourselves in the service, o kung di natin ihatag atong kaugalingon sa serbisyo sa Ginoo, we will come dry. Tama? Kaya gitagangan ka sa Ginoo o purpose, plano, disenyo, na mo serve sa iya o sa katawhan. And that's the reason nga nang madry ka because of the misuse and disuse. Ang uban wala gigamit sa tama. Ang uban wala na po gigamit. What happened to that story? Instead na mo ang tuburan o ang source sa tanan, wala na. And sometimes ingan anak po sa ato ang pagpangalagad sa Ginoo. Ganang makabalik, makafeel that dry because sa lahit na ninigamit. Sa lahit na nagamit. Or basing na natin giusap sa plano niya. Or basing wala na to, ginapagamit po sa iya. It has been said before I end today, God wants our availability before our ability. Una akong giingon gahapon sa among cell group. Amen? Unahon sa Ginoo paghulma sa atong availability before ang atong abilidad. Daghan kay ang abilidad sa atong tanan, pero dili tanan available sa service ni Lord. Amen? Some of you here na yung mga unique na mga ideas about decoration, about buildings, about construction. Amen? And sometimes na yung mga disuse asa man nagikan nga mga katapos na to. Asa man nagikan nga mga hunahuna na to. Asa man nagikan nga desire na to. Sa nabuhat po sa utok, sa kasing-kasing na to. Ibig sabihin, ipagamit na sa Diyos. But sometimes na yung mga disuse. Ang ato ang mga effort, strength, dito nakagamit sa mga butang na dili para sa iya. That's the reason why we are dry. Ang naluya ta. Amen? It was being said that God wants our availability. Sino yung available kay Lord dito? Amen. Amen? I didn't say you need to give up your job, your careers. But be available to God. Lahi man tagtawag sa Ginoo, but always be available to Him. Because God wants our availability before our ability. But this is the truth, church. God wants both. Gusto sa Ginoo ang duha, dili lang ang isa. Maybe some of us here are available, but gusto ni Lord na i-develop nimong abilidad sa pagiging leader. Hello? Maybe some of you here, Lord, available ko, Lord. Gusto ko, Lord. Gusto ko mahisama, kanang pagiging na ay leadership just like King David, Lord. Gusto ko, Lord. Then, because you're available, be able. Katong mga process of discipline na maging on time ka, magtuon ka sa Biblia, mag-isod ka English, everything. Because of your availability, God will show His ability sa inyo.
ngalan sa Ginoo. Amen. Yuhu! Amen. Napod sa uban diri ang anay abilidad pero basin kailangan lang nimo Panginoon sa Ginoo, Lord. I ask you today, God, please, Lord, I want to be available to you. So na po, Lord, nga masakto na gini akong oras o panahon diya sa imo. Amen. Because the truth is, He wants both. Amen. Are you all blessed? The fact remains that He cannot use your ability if you are not available to Him. Amen? And if you are available diya sa Ginoo, then you are open for that ability na mag-imo. Amen? Na akay katungod kung na kay mabuhat sa pagservisyo diya sa Ginoo. Palakpakan ka sa Lord. This is my question today. Have you made yourself available to God? Sama ba kay duty mo report ba ka kada-adlaw? Lord, kung sa naman po karon? Lord, humana ko sa kahapon kung sa naman po doon. Lord, humana ko duty, Lord. Nabuhat mo na ako mga task and kung sa naman po para sa inyo, Lord. Amen? Are you reporting for your duty to your master? Gusto ba niyo gamiton sa Ginoo? Be available in the service. Amen? That's the antidote of being slothful. Palakpakan na to si Lord. And my conclusion, si David was really a biblical king, but he committed sin. Amen? It signifies that transgression against God. Tingnan naman, nakapanapaw siya. Dili lang kana ang iyang dako nga sala ni nakumit na adultery kay Bathsheba, but also unsa man nag-order siya og usa ka census o galing nga census sa mga Israelite to the people, and God saw this as a sin because dili ni mao ang order sa Ginoo sa iyaha. O tungod atong pag-disobey niya, nag-lead na yun into plague and death of many people na daganan ng nalaglag, daganan ng nangamatay na tao tungod sa wala pagsunod niya nga order and instruction sa Ginoo. Nasipyat po si King David, sama na to. Sama po niya. Ordinaryo nga tao nga gigamit na po sa Dios, masipyat yun ta. Kung maon ni, ang sada nga nasa ato amo ni atong dimension na something. But what is the antidote of sin? Be submissive, church. Kana lang yun. Na ay mga consequences sa sala, na ay mga divine punishment. Kana punishment gani nato, matawag ana divine. Say with me, divine. Louder, divine. Ano divine punishment man? Kaning mga punishment sa Ginoo sa ato, di na ni makalaglag dito sa impyerno. But kaning mga divine punishment sa ato nga i-sanctify kita sa Ginoo nga masama ta, mahurmat ta niya. Divine punishment. Unang sakit kaayo, lisod kaayo. Kaya nga naman, God is holy. Amen? I am out of battery, but God is leading us today. Amen? Amen? God is holy. God is sovereign. Wala yung mga butang na dili pwede na mali sa iyong atubangan. And that's the reason na kailangan magsabit ka sa Ginoo. Ang magsabit na to sa Ginoo, it will not make sense sometimes. Ang pagsabit na sa Ginoo sa ato usahay mas iipakita niya sa ato ang unsa kadako ug kalala atong sala nga nabuhat sa ato examine and to be right corrected diha sa iya. Amen. Be submissive to God. Submit in everything you do. Amen. This time I want you to realize na pag naay mga butang na sakit kay sa ato kung nahitabo sa ato tungod sa dako nga atong masala sa Ginoo. What is the antidote for that? James 4:8 says, "Draw near to me, and I will draw near to you." Amen? Just receive that divine love and change na marakuha ni mo diha sa Ginoo to develop the pure love heart diha sa Ginoo. Palakpakan nato si Lord. Are you all blessed?